Hello mga bebs at eto na ang part 4 ng ating Naga Journey. Ito yung araw ng Sabado nang dumating kami at hinihintay namin ang oras ng pagsalubong kay mahal na inang Peña Francia. Aahon siya magmula dun sa Naga River ng I think mga alas 6 o mga 6:30. At sa ngayon, ang alam ko ay napakarami ng tao doon dumadagsa sa iba't ibang lugar. At bago nga kami pumunta doon sa simbahan sa pagsalubong ay bumili na muna ako ng pagkain namin para hindi naman kami magutom. At yan na rin ang early dinner namin, ang fast food. Pero masarap siya mga bebs. At eto nga, nandito na kami sa simbahan. Kita mo yan mga bebs. Parang hindi mahulugan ng karayom, napakaraming tao. Galing pa yan sila sa iba't ibang lugar. Yung iba malalapit, yung iba malalayo katulad namin. Na kami ay galing pa from Cavite. At yung iba dyan ay galing pa sa North Region, mga bebs. Yung noon na kami ay nagpupunta rito na maliliit pa ang mga anak ko ay talagang walang-wala kami mga bebs. At nakikisakay lang kami noon sa jeep ng aking biyenan at wala kaming mga hotel na ini-estayan mga bebs. Sa damuhan lang kami humihiga at doon na rin kami nagluluto. At pag nag-CCR kami ay talaga namang pila mga bebs. Minsan doon pa kami sa sementeryo na malapit dito sa simbahang ito. Pag gusto mong maligo, 15 pesos ang ibabayad mo. Pag iihi ka naman ay 5 piso. Pag eeba ka naman ay 10 piso. So kung may sakit ka sa bato at mayat maya ang ihi mo, siguro makakailang 5 piso ka. Napakahirap mga bebs talaga ng kalagayan namin at hindi mo mailalatag ang iyong katawan pag gusto mong matulog. Ang tulog mo ay paupo, hindi pahiga. Pero nairaos namin yun mga bebs hanggang nakarating kami sa ganitong sitwasyon na nakakapag-hotel na kami. Akalain mo yun mga bebs. Kaya sobrang pasasalamat ko kaya mahal na inang Peña Francia, napakarami ko pang kwento na talagang pananampalataya mo lang ang makakasagot. Maaring maniwala ang iba at maaari ring hindi. Yan, ganyan ang mga sitwasyon namin noon mga bebs. At pag umulan pa noon ay pasok kami lahat sa jeep na para kaming sardinas. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bigat sa krus na dinadala. Kung may pananampalataya ka at pananalig sa Kanya, ay pagagaanin niya lahat ng bigat na yung nararamdaman. Kaya't ang paniniwala at pananalig na yan ay dadalin ko habang buhay hanggang sa pumantay ang aking mga paa. So natapos na ang misa mga bebs at ang mga tao ay kanya-kanya ng uwian at kami naman ay pabalik na rin sa hotel. At bukas naman kami ay pupunta doon sa katedral para na naman sa misa at sa pahalik kasi hindi ako nakahalik sa puon ngayon. Napakahaba ng pila mga bebs. Hanggang gate. Napakahaba talaga. At hindi na kakayanin ng powers ko. Katulad yan, naglakad lang kami papunta dun sa hotel na medyo malayo-layo rin. Pakiramdam ko nasa buwan ako at parang napakalakas ng gravity ko. Kulang na lang magsombrero ko ng astronaut. So ayan mga bebs, yan ang design ng aming hotel dito sa Villa Caceres. Hindi siya malapit sa simbahan at hindi rin naman siya kalayuan. Sakto lang. So ayan, uuwi na kami at pupunta na kami dito sa aming kwarto. Napakalinis at Uy, bakit bukas yung pinto? Hala, bakit ganyan?